Mama, ilang araw ka nang hindi umuwi. Huwag kang magulo. Impormasyon. Mama, ngayon ang kaarawan ko. Kailangan mong umuwi. Mabait ka, Dawdaw. Hintayin mong matapos si Mama, bago kita ipagdiwang ang kaarawan. Mama, Mama, ako. Ningning, uminom ako. At tumawid sa pulang ilaw. Kapag nahuli ito, siguradong makukulong ako. Kung makukulong ako, walang-wala na ang kumpanya ko. Ningning, huwag kang mag-alala. Umalis ka na sa lugar ngayon. Huwag tumanggap ng tawag mula sa sinuman. Huwag tumugon sa mensahe ng sinuman. Iwan mo na sa akin. Bukas, dadalhin kita sa traffic police station. Dahil sa kasong pagtakbo matapos ang aksidente. Suko ka na. Basta't makuha ang tawad ng pamilya. Wala namang mangyayari. Ihahatid ko sa iyo ang 500,000. Huwag mo munang galawin. Bilang kabayaran sa pamilya ng biktima. Nabayad. Ayusin na. Tanggalin ang video ng surveillance sa kanto. CJ. Sino ng anak? Mga bata, mga bata. Anak, anong nangyayari sa'yo? Tumalikod ka na. Tumalikod ka na. Inay. Kaya mo yan, kaya mo yan. Pasensya na, kamag-anak ng pasyente. Hindi pwedeng pumasok. Doktor, pakiusap, tulungan mo ako. Kailangan mong iligtas ang anak ko. Gagawin namin ang makakaya namin. Doktor. Walang pera si Kari. May iba ka pa bang card? Paano pwedeng mangyari yun? Sa card na ito, malinaw naman. Mayroon pang 500,000. Sinubukan ko na ng maraming beses. Walang pera sa wallet. Pahinga lang. Hindi mo ba nakita na may iba pang tao sa likod? Ang mga nandito ay nagmamadaling magpagamot. Bakit ka sumisingit? Magpadala ng mensahe, ibahagi ang mga kontak. Ako. Huwag mag-alala. Nagawa ko ng ipatanggal ang surveillance video sa lugar ng insidente. Nabili ko ang mga saksi. Walang mangyayaring masama. Suking, nakakainis ka ba talaga? Mayroon akong napakahalagang bagay na wala akong oras para sa'yo. Suking, nakakainis ka ba talaga? Mayroon akong napakahalagang bagay na dapat gawin. Wala akong oras para sa'yo. Tinanong kita, nasaan ang pera sa card? Kakautang ko lang nito. Anong nangyari? Para sa 50,000 ito. Tumawag ka para tanungin ako.
Makinig ka. Kahit kanino mo pa ito ipinahiram. Ngayon din, ibalik mo sa akin. Kanselahin. What? Higit pa. Pamilya ni Dawdaw. Gastos ni Dawdaw. Bakit hindi pa ito na idaragdag? Doktor. Pakiusap. Iligtas mo muna ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Agad akong makakakuha ng pera. Hawakan mo ng mabuti. Ngunit kailangan kitang bigyang babala. Maaaring may problema si Dawdaw. Pagsabog ng organo. Magbayad ka na agad. Kung hindi, naiintindihan ko. Pumunta sa Elite Law Firm. What? Hello, Gangzi. May konti akong bagay. Maaari mo bang ipahiram sa akin? Pahiram naman ng pera. Kakatapos ko lang magpagawa. At wala na akong masyadong pera. Maaari lang kitang bigyan ng ilang libong piso. 2,000 lang. Siyempre, may nangyaring aksidente. Tingnan mo kung gaano ka natakot. Nakalimutan mo na. Ako ay isang batikang abogado. Ito ang aking pagkakakilanlan. Ilabas mo ang iyong mga alalahanin. Ning, nag-aalala pa rin ako. Tungkol sa pamilya ng kabilang panig. Baka hindi nila tayo bitawan. Hindi mangyayari iyon. Director, hindi pa nababayaran ang gastos ng pasyente. Pumutok ang pali. Agad na ipaalam sa pamilya. Magbayad na ng 200,000. Doktor, ang anak kong babae, pasyente, pagsabog ng pali, kailangan ng first aid. Kailangan ng 200,000. Pagsabog ng pali. Shen Kangning, 蛇娘， bayaw, bakit ka nandito? Tawagan mo siya. Huwag ka munang mag-alala. Tatawagan ko na agad si Abogado Shen. Abogado Shen, kayo po. Shen Kangning, ulitin ko po. Agad niyong ilipat sa akin. Ang pera sa account ko. Suking, tapos ka na ba? Para lang sa 500,000. Nagtataka pa sa kumpanya ko. Kung magpapatuloy ka pa, huwag kang magtaka kung hiwalayan kita. Hello. Kuya-in-law, may nangyari ba sa iyo? Na isang bagay. Maliit lang ang sahod ko. May 2 o 3,000 lang ako sa bangko. Baka pwede mong gamitin ito muna. Kahit ikaw na isang estranghero, napansin mo na. Akala ni Shen Kangning ay ako. Nasa walang kabuluhang pag-aaway pa rin. Siya ay kasama si Lin Sheng. Umalis sila. Ning, ikaw lang ang nagpalam sa akin ng pera. Galit si Xuking dahil dito. Kung ganito, babalik na lang natin ang pera. Para hindi siya magkamali ng pagkaintindi sa ating relasyon. Bakit pa natin siya pag-usapan? Kahit maliit na bagay, nandito ka na naman. Kunin mo lang ang pera. CJ. Ning, hindi ko sinasabi sa'yo. Si Xuking ay isang maliit na designer na talagang hindi bagay sa iyong katayuang matagal ng abogado. Shen Kangning, nandito ka nga. Xuking, bakit ka nandito? Wala ka bang ibang magawa? Sinundan mo pa ako dito. Anong ginagawa mo? Masakit yan. Anong kabaliwan to? Xuking, gagawin mo na naman kay Ningning, di ba? Ning, kung hindi, ibabalik ko sa kanya ang pera. Kung hindi, ibabalik ko na lang sa kanya ang pera.
Kahit na, itong 500,000 ay napakahalaga sa akin. Pero, hindi mo dapat sirain ang iyong relasyon. Lin Sheng, hindi mo kailangan magpakasakit. Suking, para sa ganitong maliit, pera masyadong nagiging maselan. Hindi ka pa ba lalaki? Shen Kangning, alam mo ba, si Dao Dao ngayon ay nakahiga pa sa ospital. Naghihintay ng pera para sa buhay niya. Si Dao Dao. Director, ang paghinga ng pasyente ay lalong humihina kung hindi mapapalitan ang pali. Baka huli na. Hindi ko pa nakita ng ganitong pabaya na magulang. Dali, ipagpatuloy mo na. Mabilis na gumaling, Direktor. Dao Dao, para sa 500,000, ginawa mo ito. Nasumpain ang sarili mong anak. Karapat dapat ka bang maging ama? Hindi ako karapat dapat na maging ama. Sapat na. Ayaw kong makinig sa'yo. Suking, alam kong lumaki ka sa kanayunan. Natatakot sa kahirapan at talagang kailangan mo ng pera. Ngunit hindi mo maaring sumpain ang sarili mong anak na babae dahil sa pera. Ngayon, ayaw kong makinig sa inyo na magsalita ng ganito. Ulitin mo nga. Ibabalik mo ang pera sa akin. Bitawan mo na. Suking, gusto mo pa bang manakit kay Lin Sheng? Siya ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata. Matagal na kaming magkaibigan. Mas mahalaga pa siya kaysa sa buhay ng anak na babae. Talaga ba? Totoo bang ganon? Suking, gusto mong manakit, di ba? Ningning, kasalanan ko ito lahat. Kung gusto mong manakit, sige, saktan mo na ako. Suking, hanggang kailan ka pa magpapakaabal? Para lang sa kaunting pera na ito. Nagmamalaki ako. Shen Kangning, si Dao Dao ay nasa kama ng ospital pa rin. Walang pera. Malapit na siyang mamatay ngayon. Nagsisinungaling pa rin. Kamakailan lang ay tumawag sa akin si Dao Dao. At humiling na samahan ko siya sa kanyang kaarawan. CJ, ngayon tumawag ka sa ospital para magtanong. Tingnan mo na lang. Baka si Dao Dao ay may ibinibigay sa akin. Tumawag na. Bakit mo sinumpa ang sarili mong anak na babae? Ano ba talaga ang balak mo? Shen Kangning, kahit isang beses ka lang, tumawag sa ospital. Isang beses lang. Alam mo na, hindi kita niloko. Sige na, Suking, dahil kay Ningning. Hindi ko na isasaalang-alang na sinaktan mo ako. Pero ikaw, sumpain ang sarili mong anak. Ikaw na ina. Gaano kaya siya nasaktan? Suking, tingnan mo nga. Si Lin Sheng, gaano siya kabait sa akin. Tingnan mo naman ang sarili mo. Hala, doktor, hindi maganda. Nagsimula ng malakas ang pagdurugo ng pasyente. Mabilis na magbigay ng dugo. Nakapagbayad na ba ang pamilya? Ito. Hindi pa nagbabayad ang direktor. 10 minuto. Agad na ipaalam sa pamilya. Huling 10 minuto na. Pamilya ni Dao Dao, ikaw ay may huling 10 minuto na lang. Doktor, pakiusap, tulungan mo ako. Agad, pakiusap. Naghahanap ka pa rin ng aktor. Sabay-sabay tayong magpapanggap. Hindi mo ba gusto ng pera? CJ, lumuhod ka ngayon. Mag-sorry ka kay Lin Sheng. Ibibigay ko sa'yo ang pera. Magsasamba ako. Suking, ganyan ka. Hindi ba't pinapahirapan mo si Ningning? Ibalik mo sa akin ang pera. Ibabalik mo ang pera sa akin. Ibalik mo ang pera sa akin. Ibalik mo ang pera sa akin. Suking, ganyan ka. Hindi mo ba pinapahirapan si Ningning? Nagbabalik loob kayo. Si Lin Sheng ay totoong tao. May malaking bagay na nangyari. Sige na, Ningning.
Okay lang kahit may kaunting paghihirap. Ganito. Itong 1,000 piso ay para maging interes mo sa simula. Ano bang interes ang kailangan mo sa pera? Huwag magmadali. Suking. Nakuha mo na ang layunin mo. Magsimula ka ng umalis. Ngayon gabi. Mananatili ako rito kasama si Lin Sheng. Kaarawan ng anak na babae. Babalikan ko siya sa ibang pagkakataon. Huwag nang bumalik kailanman. Kaarawan ng anak na babae. Karapat-dapat ka ba? Huwag nang bumalik kailanman. Para sa kaarawan ng anak na babae. Karapat-dapat ka ba? Ikaw. Pinatay kita. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Wala akong sakit. Gusto mong makipag-away, ha? Ako. Dapat akong matuto ng leksyon. Ning, pasensya na. Walang sinuman ang gumanti sa akin ng ganito. Nasinaktan ako. Hindi ko na kayang tiisin. Kaya't ginawa ko ito. Walang anuman. Walang anuman. Hindi mo naman sinasadya. Kalma ka lang. Hindi ka ba nagdugo lang ng kaunti? Hindi ka ba lalaki? Anong pinapakita mo dito? Director, ang paghinga ng pasyente ay lumalalang humihina na. Kung hindi pa papalitan ang pali, baka huli na ang lahat. Wala ng oras, wala ng oras. Agad na ipaalam sa pamilya. Pumunta na para makita ang anak sa huling pagkakataon. Doktor, ang anak kong babae, ngayon ay ipinaalam ko sa inyo. Pumunta na para makita ang anak sa huling pagkakataon. Sana ay mayroon pa kayong kaunting pagkatao. Huling pagkikita. Suking, ang galing mo talagang umarte. Walang nakuhang Oscar na maliit na ginto. Sayang talaga ikaw. Suking, kailangan mo pang umarte. Hanggang kailan ka magpapanggap? Nagpapanggap sa teatro. Shen Kangning, ikaw ang nagsira sa'yo. Sa loob ng 10 buwan, ang hirap na ipinanganak na anak na babae. Dapat sana'y nabubuhay pa siya. Dapat sana'y nabubuhay pa siya. Bakit? May ganitong pakiramdam ng sakit sa puso. Ning, ayos ka lang ba? Ayos lang. Mama, bakit hindi ka pa dumating? Masakit na masakit si Dawdaw. Sabi mo, nabibilhan si Dawdaw ng birthday. Nakakaawa talaga ang batang ito. Sobrang tagal na niyang may sakit. Walang kahit isang magulang na bumisita sa kanya. Ang mga ganitong magulang ay talagang nakakadismaya. Gusto ko talagang murahin sila. Dawdaw. 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 Pasensya na, Papa.
Magpahinga na kayo. Nakipag-ugnayan na kami sa libingan. Nandito na ang funeral van. Malapit nang dumating. Salamat sa abala, Doktor. Ning, sabi ko na wala akong problema. Bakit kailangan mo akong dalhin sa ospital para magpa-check up? Yung baliw na Siksuking, sinaktan ka ng sobra. Paano ako magiging kampante? Wala akong problema. Dahil sa akin. Nagkamali ng pagkaintindi Siksuking sa iyo. At saka, para sa pera, sinumpa. Ang inyong tunay na anak. Hindi ko siya palalampasin. Alam mo ba, yung batang babae na naaksidente kahapon, 6 na taong gulang na siya. Ang lungkot naman. Sino ba namang nagsasabi na hindi? Kasama ko sa dorm noong kolehiyo, ay nasa emergency department. Sabi niya, lahat ng pera sa bangko ng tatay niya ay na-transfer ng nanay niya. Pumunta ang tatay para humingi ng pera. Pero sinaktan siya at puno ng sugat. Itong batang babae na ito ay namatay dahil walang pera para sa paggamot. 3 hayop, hindi man lang kumakain ng anak nila. Ang ina ng batang babae na ito ay talagang mas masahol pa sa hayop. Ano nang nangyari sa'yo? Wala akong anuman. Sabi nila, hindi ba? Hindi mangyayari yon. Tiyak na hindi si Dawdaw. Tanggapan ng mga tagapag-ugnay. Suking. Suking, ano bang kabaliwan ang pinaggagawa mo? Naiinggit ka ba sa kabaitan ko kay Lin Sheng? Hindi pa ba sapat ang sinaktan mo siya kahapon? Ngayon, sinusundan mo pa siya sa ospital. Naiinggit. Sinusundan kita. Shen Kangning, huwag ka nang magpakasaya sa sarili mo, kung hindi dahil kay Dawdaw. Ayaw kong maging isang solong magulang siya. Ikaw ay para kay Lin Sheng, na hindi iniintindi ang pamilya. Matagal na akong nagdiborsyo kay At. Ngayon, wala na akong pag-aalinlangan. Suking, alam ko, Ningning, pautangin mo ako ng pera. Galit ka. Ngunit kailangan mo ring isa-isip siya. Ginagawa niya ito para tulungan ako. Tingnan mo. Gaano kalaki ang puso ni Lin Sheng. Tingnan mo ulit ang sarili mo. Dahil sa maliit na bagay, umaangal ka ng sobra. Kailan ka? Hindi magiging ganito ka makitid ang isip. Sobrang labis na ito. Tumahimik ka. Anong karapatan mong husgahan ako? Dahil sa lalaking ito, pinatay mo si Dawdaw. Pinatay mo ang sarili mong biological na anak. Hanggang ngayon, patuloy mong ginagamit ang anak mo. Gamitin ang buhay bilang palusot. Talagang wala kang pag-asa. Siguro siya ang walang pag-asa. Kumusta? Tinanong ko lang, ikaw ba ang pamilya ng batang namatay sa aksidente kahapon sa intersection? Sa aksidente kahapon sa intersection. Ikaw ba ang kamag-anak ng batang yun? Anong sinabi mo? Opisyal, nagkamali ka. Ako ang abogado ng salarin. Hindi ka mag-anak. Kung makakakontak ka sa pamilya ng kabilang panig, ngayon tayo, maaaring makipag-ayos ng solusyon. Sa sistema ng rehistro, ang ina ng bata ay, itong numero ah. Akala ko ba mali ang nakita ko? Suking, nakikita mo rin. Totoo nga si Lin Sheng. May malaking problema na. Huwag ka nang maghanap ng gulo. Hintayin mong maayos ko ito. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos. Pagkatapos, sasamahan ko si Dawdaw para mag-celebrate ng birthday niya. Shen Kangning, ngayon, ako. Dadalhin si Dawdaw sa libing. Sigurado kang ayaw mong sumama. Ihahatid mo siya sa huling biyahe. Suking, sobra na ang iyong nagagawa. Hanggang ngayon, ginagamit mo pa ang buhay ni Dawdaw bilang dahilan. Talagang hindi kita nakita ganito. Wala na akong makita pang iba sa'yo. Napakasamang isip ng ama na ito. Masama ang isip ko.
Kung masama ang isip ko. Kung gayon, ikaw ay walang mata sa katotohanan. Nandito si Dawdaw. Tumingin ka na lang. May hininga pa ba siya? Ning. Siguradong si Xu ay nag-iisip lang ng pera. Kaya sinadyang magsabi ng ganito. Isa siyang taga-provinsi. Kahit ano gagawin niya para sa pera. Kaya, huwag kang maniwala sa kanya. Tama ang sinabi mo. Xu kung hindi mo pa, nalalaman na mali ka, magpasya kang magmuni-muni ng maayos. Dawdaw, tiyak na mahahanap ni Papa kung sino ang nakabangga sa'yo. Papa, kailangan talaga nilang magbayad ng halaga. Magandang araw po, sir. Yung driver na tumakas sa aksidente ay nagsumite na ng sarili niyang salaysay. Nais niyang humingi ng iyong pag-unawa. Tingnan mo. Hindi ko talaga mapapatawad. Kamag-anak ng kabilang panig. Ang kamag-anak na ito. Namatay ang bata. Alam kong nasasaktan ka. Pero ito ay isang aksidente lang. Tingnan mo. Shen Kangning. Shen Kangning. Alam mo pala ako. Kung ganon, dapat alam mo na ako ang pinakamagaling na abogado sa buong Yoncheng. 100% ang tagumpay sa kaso. Kung handa kang umunawa, maari naming ibigay sa iyo 500,000 kompensasyon. Kung pipiliin mong maghabol, hindi ka makakatanggap ng kahit isang sentimo. Ginoo, yung kisi sa kanto ng Xingyon, kasalukuyang nasa maintenance. Sa mga ebidensyang meron tayo sa ngayon, ang insidenteng ito ay talagang aksidente. Shen Kangning, akala ko nilipat mo ang pera para ayusin si Lin Sheng sa pamamagitan ng pagmamaneho at tumama. At ang tinamaan ay ang iyong sariling anak na babae kung gusto mong gumastos para ayusin. Si Lin Sheng na nakabangga at nakapatay kay Dawdaw. Tiyak na hindi ito aksidente. Sabihin mo kay Shen Kangning tungkol sa bagay na ito. Sisikapin kong alamin ang katotohanan. Abogadong Shen, ayaw makipag-ayos ng pamilya ng kabilang panig. Sa tingin ko, mas mabuti pang maghanda ka ng maayos. Kailangan nating kasuhan ang kabilang panig. Kasuhan. Kaya tayo. Huwag mag-alala. Nasira ang mga monitor. Kung walang saksi, wala silang anumang ebidensya. Lalo na, buong Yoncheng. Ako ang nag-file ng kaso. Siyempre, ang sansa kong manalo ay 100%. Maliban na lang kung makakakuha siya ng mga elite na abogado. Pangunahing abogado, Liu Ruyan. Kami ang nagdidisenyo ng chip. Profesional na henyo. Hindi ba't sinasabi na kailangan na lumayo sa akin, na parang mga batang kaibigan? Bakit mo ako tinawag ngayon? Anong nangyari? Bakit parang masama ang iyong mukha? Ang anak kong si Dawdaw ay naaksidente ng kanyang kaibigan si Lin Sheng na nagmaneho at bumangga. At siya, para kay Lin Sheng ay hindi makulong, ay lihim na inilipat ang pera ni Dawdaw na pangligtas bilang pagkakaroon ng liham ng pag-unawa mula sa pamilya ni Dawdaw. Ano? Nabaliw na ba si Shen Kangning? Kung hindi dahil sa iyo, paano ko naman maaalagaan siya ng ganito? Ang mga bagay na pinangangasiwaan niya ay lahat isang malaking kaso na tiyak na mananalo. Paano mo naman nagawa ito sa akin? Kaya, nais kong hilingin sa iyo na maging abogado ko. Sasampahan ko ng kaso ang mga hayop na ito. At yon, ito ang mga dokumentong pinahanap mo sa akin. Panahon at sitwasyon ay nagbago. Sa proseso ng pagmamaneho at sa bansa kung saan naganap ang insidente, isulat ang mga dahilan. Na, teknikal sa insidente.
ipinapakita sa insidente. Talagang hindi ako nagkamali. Matapos ang insidente, tumakas sa lugar. Kinabukasan lang siya nagpunta para sumuko. Talagang may problema. Ayon sa mga nakalap sa lugar, evidence na napanood, noong panahon ni Lin Sheng, matapos uminom, nabangga niya si Dao Dao. At noong panahon ng insidente, nandoon pa siya, kasama si Shen Kangming na nakikipag-flirt. Mag-alala ka. Siguradong mailalagay ko si Lin Sheng sa kulungan. Papahirapan ko siyang hindi makalabas magpakailan paman. Hanggang sa huli. Suking, huwag ka nang mawalan ng pag-asa. Sa huli, ikaw ay nagkaroon ng mga talento ng pambansang disenyo ng gantimpala. Mahaba pa ang daan patungo sa hinaharap. Ning. Kailangan ng pamilya ng kabilang panig. Ayaw makipag-ayos. Kaya tayo ay huwag mag-alala. Ilang beses na kitang sinabihan. Kahit na talaga pang haharap pa sa korte, may tiwala ako na makakabalik ka ng buo. Sila lang naman ay gustong humingi ng mas malaking kabayaran. Siguradong gagawin ko na siya ang magbubuwis ng sariling paa. Suking, napakaliit na bagay. Pumunta ka pa sa abogado na si Liu para magreklamo sa akin. Suking, paano mo nagawang magreklamo? Para sa pera, hindi lang nag-curse. Ikaw at ang tunay na anak ni Ningning. Gusto mong sirain ang karera ni Ningning. Tama ba? Ningning, kung hindi, ibabalik ko na lang ang pera sa'yo. Kung hindi, hindi ko alam si Suking. Ano nang mangyayari? Sa tingin mo, si Suking ay nagreklamo sa akin. Sa tingin ninyo, si Suking ay nagreklamo sa akin. Hindi ba? Alam niyo naman dati, wala kayong koneksyon. Ngayon nagsasama-sama tayo. Hindi ba't para magreklamo? Like uso. Hindi mo magigising. Isang taong nagkukunwaring natutulog. Shen Kangming, hindi ako maglalagay ng sugal kung magtatagumpay ka o hindi. Pagkatapos mong makaramdam ng konsensya at magsisi. Sabi ko na, gagamitin ko ang sarili kong paraan para maparusahan ang bawat isa. Nagbigay sakit sa anak ko nang nararapat. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Malalaman mo rin agad. Parang usok. Tayo na. Tumigil ka dyan, Suking. Bakit ka nakikipaghalikan sa kanya nang ganito kalapit? Tumigil ka dyan, Suking. Bakit ka ganun kalapit sa kanya nang ganito? Sa tingin ko, nagkakamali ka tungkol sa relasyon namin. Pero anuman ang mangyari, hindi mo dapat ipagbigay alam sa leader Suking, nagkakamali ka. Magkalapit ang bahay ni Lin Sheng at ng bahay namin. Lumaki akong kasama siya mula pagkabata. At saka, tinuturing ko lang siyang kapatid. Tama nga. Siya talaga ay, tinuturing lang akong kuya. Kuya. Shen Kangming, naiintindihan mo rin ang mali. Ako naman, ay simpleng kapitbahay lang ni Suking, na babae. Ikaw, anong kabaliwan ang pinaggagawa mo? Nabaliw ako. Sa harap ng asawa mo. Nagtatanggol ka sa ibang babae. Sinasabi mong nababaliw ako. Tama nga. Tanging ang kutsilyo ang nakasaksak. Sa sarili mo, diyan mo lang malalaman ang sakit. Huwag mong sabihin wala akong kinalaman kay Ruyan. Kahit na meron. Ikaw na, babaeng nagtaksil sa pamilya. Anong karapatan mong husgahan ako? Kapag ikaw ay para sa tinatawag na kapatid sa tabi, kapag hindi ka umuwi sa gabi, wala na akong inaasahan sa iyo. Ang iniisip ko ngayon ay ang dalawa ninyong mga salot na pumatay kay Dao Dao. Na sana ay magbayad kayo. Ikaw, tinatangka mong saktan ako. Suking, bakit ka pa nakikipaglaban? Anak ka ba ng lalaki? Suking, talagang nagkamali ako sa iyo.
Hanggang ngayon, nasa panganib pa rin ang buhay ni Dawdaw. Bilang dahilan, paano ako naging bulag noon? Napakasalan ang ganitong tao. Ikaw ang bulag. Shen Kangning, pinatay mo ang sarili mong anak na babae. Hindi ka lang bulag, kundi bulag din sa puso. Hindi ba't sinabi mo na niloloko ka ni Xu. Kaya tingnan mo ng mabuti. Ano ito? Dawdaw. Ay mukhang nagmamaneho ng lasing. Paano pwedeng mangyari to? Paano pwedeng mangyari to? Siyempre, noong oras na yon, nakausap ko si Dawdaw sa telepono. Hindi pwedeng mangyari to, hindi pwedeng. Ning, kahit umiinom ako noon, pero nakikita ko ng malinaw, yung batang babae na nabangga ko. Hindi siya si Dawdaw. Tama, yung litrato na ito, tiyak na gawa ni Xu. Gagawin niya ito para makuha. Yung 500,000 hiniram ko. Ganyan talaga. Tama. Siguradong ganito talaga. Xu, talagang hindi ka na magagamot. Wu Shifang. Buhay ni Dawdaw. Sa tingin mo ba ay ganito lang siya? Ganito lang ba siya kamahal? Ikaw. Parang usok. Huwag na kayong makipag-away pa sa kanya dito. Kahit na ngayon, ilabas natin ang ebidensya sa harap niya. Akala pa rin niya, napeke tayo. Shen Kangning, sinabi ko na, hindi ako maghihintay sa'yo, na magbago ang konsensya at magsisi. Sana pagdating natin sa korte, kaya mo pang umupo. Tara na. Ning, hindi mo talaga pinaniniwalaan. Sabi ni Xu, maniwala ka sa akin. Talagang ako ang nakabangga. Hindi si Dawdaw. Talaga. Matagal na kaming magkaibigan mula pagkabata. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Pero si Lin Sheng, ako ang bahala sa'yo. Matapos ko itong ayusin, magkakaroon na tayo ng mas kaunting kontak. Kailangan ko na ring bumalik sa pamilya. Xu, binabantaan mo ako sa buhay ng anak ko. At naghahanap ka pa ng babae para lang guluhin ako. Hindi ba? Gusto mo bang bumalik ako sa pamilya? Sa pagkakataong ito, sige, panalo ka. Ning, ang pamilya ng kabilang panig ay hindi nakipag-ayos sa amin. Diretso na sa korte. Ako, hindi ba ako makukulong? Si Xiaosheng ay mabait na bata. Ang mga magulang niya ay nagtiwala sa atin na alagaan siya. Si Xiaoning, kailangan mong gawin ang lahat para tulungan si Xiaosheng. Si Xiaoning, kung hindi dahil sa pakikialam ni Xu, dapat si Xiaosheng ang ikinasal sa iyo. Buti na lang, at may ganitong mabait at maunawain na apo si Dawdaw. Kung hindi ko papayagang pumasok si Xu, kahit isang hakbang sa bahay. Sige na, tumahimik ka na lang. Malapit na bang dumating? Nandito na ang buong pamilya ng akusado. Bakit hindi pa dumarating ang nagreklamo? Hindi mo ba tatanungin kung sino ang abogado? Sino iyon? Iyon ay ang magandang abogada. Si Shen Kangning na may 100% na tagumpay. Malamang alam na niya, hindi siya makalabas sa korte. Ngayon si Shen Kangning, ang alamat na hindi natatalo, mukhang mababasag na. Xu, hanggang kailan mo ba gustong mag-eskandalo? Alam mo ba kung nasaan ka? Nandito tayo sa korte. Alam ko naman. Nandito tayo sa korte. Pumunta ako dito. Siyempre para magtestigo. Shen Kangning, hindi ako maghihintay na mapansin mo ang iyong konsensya. At magsisi. Anong sinasabi mo, inutil ka? Dahil sa iyong magandang anak na babae. Ano ba talaga ang nagawa niya? Tama na, Xu. Hindi ko lang naman kinuha ang pera. Naihira mo na ba kay Lin Sheng? Kailangan mo bang mag-ingay ng ganyan? Para bang alam na ng lahat? Isipin mo na lang na humihingi ako sa'yo, okay ba? Hintayin mo akong tulungan si Lin Sheng na ayusin ang bagay na ito. Babawasan ko ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Babalik na ako sa pamilya.
Bawasan ang pag-uusap. Bakit kailangang bawasan ang pag-uusap? Anak, ikaw ay isang tanyag na abogado sa Yoncheng. Nakilalang kilala. Hindi mo na kailangang bigyan sila ng dangal. Hindi ninyo kailangang bigyan ako ng dangal. Nang mangyari ang insidente kay Dawdaw, ang mukha ninyo, sa akin, ay wala ng halaga. Paano ako magkakaroon ng ganitong manugang na walang paggalang sa magulang? Isang taong mula sa bukirin. Ano ang alam niya tungkol sa paggalang? Sige na, Mom at Dad, bawasan niyo ang pagsasalita. Suking, kung patuloy ka pa sa ganyan, huwag kang magalit kung makipaghiwalay ako sa'yo. Shen Kangning, ganyan ka pa rin mayabang. Shen Kangning, alam mo ba na si Suking bilang nag-usi, ay may hinihingi ngayon, hindi lamang na mapanagot ang bumangga kay Dawdaw. Ang pangalawang hinihingi ay ang makipaghiwalay sa iyo. Ang pangalawang hinihingi, gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Pagkatapos ng araw na ito, wala na kayong ugnayan. Anong sinasabi mo? Hukom, tahimik. Ngayon, si Suking ay nagsasakdal kay Linsheng. Pagmamaneho habang lasing, paglabag sa pula. Sa kaso ng pagkamatay ni Tsudaudo, ang biktima. Kaso ng pagkamatay. Ngayon ang paglilitis. Punong tagahatol. Dawdaw. Kagawad na tagapagtanggol. Talaga namang si Dawdaw. Paano naman pwedeng si Dawdaw? Depensa. Paano pwedeng si Dawdaw? Tagapagtanggol. Walang imposible dito. Noong araw ng insidente, antas ng alkohol sa katawan ni Linsheng. Nasa na ang antas ng kalasingan? Nang siya ay tumawid sa red light, matapos niyang mabangga si Dawdaw. Shen Kangning, para takpan siya. Bumili pa siya ng saksi para maprotektahan siya. Para itago ang katotohanan. Shen Kangning, never kong inasahan na. Sa oras na malaman mo, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Dawdaw, magdadalamhati ka. Kung magkakaroon ka man ng konsensya tungkol sa'yo, wala akong kailanman naging inaasahan. Sabi ko na, gagawin ko ang paraan ko. Hayaan ang lahat na nakasakit kay Dawdaw makakuha ng nararapat na parusa. Wala. Hindi ko kailanman naisip na patayin si Dawdaw. Wala akong, hindi ko kailanman naisip na patayin si Dawdaw. Yung batang babae na binangga ni Linsheng ay si Dawdaw. Si Dawdaw yun. Paano naging si Dawdaw? Sinabi niya naman na hindi si Dawdaw. Anong sinabi ni Linsheng? Kung ano-anong paniwala ang pinaniniwalaan nyo. Si Dawdaw talaga yun. Kung naagapan lang sana agad, mabubuhay pa siya. Ikaw nga. Para tulungan si Linsheng na makaalpas sa kasalanan, ninakaw mo ang kanyang pera para sa buhay. Napakakinaiinisan ng babaeng ito. At palaging sinasabi ang tungkol sa katarungan na parang siya ay isang magandang abogada. Hukom, napakakasuklam-suklam nito. Akala ko pa naman, sinasamba ko siya. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang anak, ang ganitong tao ay dapat parusahan ng labis. Punong hukom, hindi ganito ang sitwasyon. Tumahimik ka na. Suking, kasalanan ko ang pagkamatay ng anak ko. Pero bukod sa katotohanan, wala ka bang kahit kaunting kasalanan? Wala ka bang kahit kaunting kasalanan? Bukod sa katotohanan, sobrang tipikal na salita ng isang masamang babae. Bilang isang normal na babae, hindi ko kayang sabihin ang ganitong mga bagay. Wala nang ibang katotohanan. Ano pa ang dapat pag-usapan? Shen Kangning, wala akong pakialam kung ikaw ay nais na talikuran ang katotohanan. Ayaw ko rin makipagtalo sa iyo. Sino ang tama at sino ang mali? Mga bagay na walang kabuluhan. Shen Kangning, ayon sa ebidensya ng video, noong nagkaroon ng aksidente si Dawdaw, nandoon ka rin bilang ina. Kung sana noon, nailabas mo si Dawdaw sa ospital agad. Kung sakali man, na humiling si Suking sa iyo, na agad ibalik ang pera sa joint account. Marahil hindi na mangyayari ang trahedyang ito kay Dawdaw.
At ikaw ngayon, ay patuloy pa rin tumatanggi sa responsibilidad. Shen Kangning, hindi ka karapat-dapat maging isang ina. Hindi. Hindi ito kasalanan ko. Ikaw ang lahat. Dahil sa'yo lahat. Ikaw ang lahat. Lahat ay dahil sa'yo. Dahil sa'yo hindi ko napansin na si Dao Dao ang nabangga. Sana ay hindi ka nagkulang. Ning Ning. Sobrang natatakot ako noon. At saka, ikaw noon. Ang nagpilit sa akin na iwasan ang alak. At saka nagmamaneho ako. Hindi mo pa ako naharang. Ning Ning. Tahimik. Pangulo ng hukuman. Sakdal. Tungkol sa mga katotohanang iniharap ng nagsasakdal. Pangulo ng hukuman. Mayroon bang pagtutol? Si Yao Ning. Si Dao Dao ay ganito na. Kung patuloy tayong ganito, nagmumura kay Xiao Sheng. Wala nang saysay. Baka, mapatawad mo na si Xiao Sheng. Hindi naman pwedeng. Talagang ipasok si Xiao Sheng sa kulungan, di ba? Pero, walang pero. Ang mga bata ay pwedeng ipanganak muli. Kung si Xiao Sheng ay nakulong, tapos na ang buhay niya. Shen Kangning, paano ka pipili? Kung nawala ang bata, pwede namang magkaanak ulit. Kung nakulong si Xiao Sheng, tapos na ang buhay niya. Suking, withdraw mo ang kaso. Shen Kangning, tama nga ako, hindi ko kayang. Medyo may pag-asa ako sa'yo. Sasabihin ko na ibasura ang kaso. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Si Dao Dao ay anak mo. Kahit na namamatay na siya, patuloy pa rin siyang tumatawag sa'yo bilang anak. Suking, alam kong pumanaw na si Dao Dao. Ikaw ay nalulungkot. Pero wala na si Dao Dao. Pwede pa tayong mag-anak ulit. Hindi. Sabi mo, ilang anak gusto mong ipanganak mo lang. Kakatapos lang umuwi ni Lin Sheng. Nagsisimula na siyang magtayo ng kumpanya. Kung makulong siya, masisira na ang buhay niya. Kung makulong siya, masisira na ang buhay niya. Tungkol kay Xuking, basta't pumayag kang bawiin ang kaso. Sang-ayon ako sa iyo, na ibalik sa iyo ang lahat ng pera. At saka, kung magkakaroon kayo ng mga anak sa hinaharap, gagawin kong anak-anakan ang mga anak ninyo. Xuking, huwag masyadong malungkot. Sino bang hindi nakaranas sa buhay na ito? Nakatagpo ng ilang mga tao na walang kwenta. Ayos lang ako. Shen Kangning, tungkol kay Dao Dao, hindi kita mapapatawad. At hindi ko kayang magpatawad. Para sa iyo, si Dao Dao, maaaring isa lamang bagay. Ngunit para sa akin, ito ay isang tao na handang magsikap. Suking, huwag mo silang pansinin. Iwanan mo na ang lahat sa akin. Mahal na hukom, hindi tinatanggap ng aking kliyente ang kasunduan. Pakiusap, mahal na hukom. Ayon sa batas, ang hatol. Pangulo ng hukuman, dahil ang akusado ay hindi makapagbigay ng mga ebidensyang salungat. Pangulo ng hukuman, kaya, ang hukuman ay maghahatol batay sa mga umiiral na ebidensya para sa paglilitis. Tapos na ang sesyon. 1 oras pa. Pagpapasya at hatol. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makulong ng ganito. Suking. Muling magbubukas ang korte. Dao Dao, tiyak na ipapahamak ko ang mga taong nanakit sa iyo, na magdudusa sa bilangguan. Ngayon ay muling magbubukas ng paglilitis. Pangulo ng hukuman. Baka naman may iba na namang kakaibang nangyayari ang taong ito. Kalihim. Lin Sheng, ayos ka lang ba? Ning Ning, ang sakit ng ulo ko, ang sakit talaga. Ning Ning. Hindi biro ang masakit ang ulo. Xiao Ning. Dali, dalhin mo na si Xiao Sheng. Sa ospital agad. Mahal na hukom, may sakit ang aking kliyente. Ayon sa nakagawian,
Maaaring ipagpaliban ang hatol. Hukom, hindi ako sumasang-ayon. May sakit bago ang hatol. Talagang magandang pagkakataon na nahanap. Suking, may awa ka pa bang pakikiramay? Ganito na si Lin Sheng. Bakit mo pa rin pinag-aawayan ang maliliit na bagay? Maliliit na bagay. Pagpaparusa sa pumatay sa anak namin. Na babae. Sinasabi mo bang maliliit na bagay lang ito? Tahimik. Humihiling ang depensa ng makatarungan. Ngunit kinakailangan ng patunay na paggamot mula sa isang pangunahing ospital. Kung hindi ito maibigay, ang hukuman ay muling husga batay sa sitwasyon. Ngayon ay isinasara ang pagdinig. Kasuklam-suklam. Suking. Dahil sa pagmamaneho habang lasing, nagkaroon ng aksidente at saktong nasaktan. Maaaring makulong ng hindi higit sa 11 hanggang 14 na taon. At itong si Lin Sheng, malinaw na nagkukunwaring may sakit. May sertipiko mula sa tertiary hospital. Hindi niya pwedeng pekin ito. Mag-alala ka, gagawin kong hindi siya makalabas. Magpakailanman. Ning-ning, nagkukunwari lang ako. Ayokong makulong. Ning-ning, tulungan mo ako, okay ba? Pero si Suking, hindi siya makikipag-ayos. Kaya't gumawa tayo ng aksidente. Suking, dahil palagi mong hawak ang akin. Huwag mo na akong sisihin. Gamit ang mga panlabas na paraan. Para labanan ka. Ngunit huwag magtaka. Suking, huwag ganyan. Para kina Shen Kangning at Lin Sheng. Ganitong tao. Hindi karapat-dapat. Ayos lang ako. Kaya lang ang batas dito. Hindi pwedeng hayaan si Lin Sheng. Nabayaran ang buhay ni Dawdaw. Ako. Si Suking, huwag kang gumawa ng mga hangal na bagay. Ruin, hindi mo ba akalaing papatayin ko si Lin Sheng? Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin iyon. Sabi ko na, gagamitin ko ang sarili kong paraan. Para sa mga nanakit kay Dawdaw. Magbayad ng halaga. Gusto mong gawin paano? Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Suking, Lin Sheng. Tungkol dito. Shen Kangning. Harapin ang larawan ni Dawdaw. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Suking. Alam kong labis kang nasasaktan. Ngunit nangyari na ang mga bagay. Kahit na ipasok mo si Lin Sheng sa kulungan. Dawdaw, hindi na siya muling mabubuhay. Maaari mo bang maliban na lang kung mamatay ako? Hindi. Maliban na lang kung mamatay ako. Suking, pasensya na. Hindi ko maaring hayaan na mapahamak si Lin Sheng. Pagkatapos ng lahat, sisikapin kong mabawi ito sa iyo. Mag-isip ka ng mabuti. Pupunta ako para magdala ng tubig sa iyo. Shen Kangning, ang sarili mong kasalanan ay hindi mo maiiwasan. Ito, ay ikaw ang nagpasya. Uminom ka ng tubig. Shen Kangning, sana hindi ka magsisi. Shen Kangning, sana hindi ka magsisi.
Lin Sheng, pumasok ka na. Lin Sheng, hindi mo maaaring saktan si Xuking. Ning, maging kalmado ka lang. Gusto ko lang sanang bigyan siya ng kaunting aral para mabilis siyang umatras sa kaso. Nangangako akong sa loob ng 3 araw. 3 araw lang. Babalik ko siya sa iyo ng buo. At walang sira. Xuking, wag mo akong sisihin. Basta't gusto mo, pirmahan ang kasunduan para hindi makulong si Lin Sheng. Hindi kanya sasaktan. Talagang may nangyaring masama kay Xuking. Shen Kangning, tama ang sinabi ni Xuking. Para kay Lin Sheng, talaga namang, kaya mong gawin ang kahit anong bagay. Paano mo gustong gawin ito? Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Hulaan ko na si Shen Kangning ay magpaplano. Nadukutin ako para kay Lin Sheng. Naghahanda ako. Makipagtulungan sa kanila. Hindi pwede. Masyadong delikado ito. Huwag kang mag-alala. Kahit na itali nila ako, hindi nila ako kayang patayin. Sa pinakamasama, ay masaktan lang ng kaunti. Ayon sa batas ng bansa, ang pagmamaneho ng lasing at pagpatay ay kadalasang ilang taon lamang sa kulungan. Ang gustong ipabayad kay Lin Sheng ang buhay ni Dao Dao ay talagang imposible. Kahit na talagang inagaw kanya, ang pinakamabuti na maaari niyang gawin ay nagdagdag lang ng ilang taon. Pero kung ang kanilang inagaw ay isang makabagong siyentipiko na may malaking ambag sa agham. Tulad ni Bayan, sa panlabas, ako lang ay isang disenyador ng chip. Ngunit sa totoo lang, mayroon akong isa pang pagkakakilanlan. Iyon ay ang nag-iisang nagdisenyo ng nangungunang mundo na military drone para sa aerospace. Tulad ng usok, parang usok. Ito ay ang pagbind ng telepono at nakikipag-ugnayan sa locator ko. Kung sakaling kidnapin ako, ikaw ang makipag-ugnayan sa teleponong ito. Sa iisang contact na meron ako. Hindi ko kailanman naisip. Gagamitin ang sarili kong pagkatao. Para sa ano? Ngunit para makaganti sa anak na babae. Wala na akong panahon para dyan. Kahit nasisihin ako ng mga leader pagkatapos, ako'y handang tanggapin ang lahat. Ang bilis mong nagising. Lin Sheng, pinapayuhan kitang pakawalan mo na ako. Ipapalaya kita. Napakadali lang. Basta't pumirma ka lang ng kasunduan ng pag-unawa. Ako ay walang sugat, walang masira. Para makaalis ka dito. Hindi ka makakalayo. Bakit pa? Palagi mong sinasabi na ako ang pumatay sa anak mong babae. Pero sa totoo lang, ang pumatay sa anak mong babae ay ikaw mismo. Hindi kita maintindihan ngayon. Pero sa hinaharap, malalaman mo rin. Nang araw na iyon, nakuha ng sasakyan ang iyong anak na babae. Nakita ko mismo siya, na nakuha ng sasakyan. At saka, noong oras na iyon sa lugar na iyon, sa kanto para kumuha ng cake. Oh, ang iyong asawa na si Shen Kangning. Sinasabi ko sa iyo ng personal. Ikaw, tarantado. Talagang tarantado na ito. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Nang bumaba si Shen Kangning, hindi niya agad napansin na ang naaksidente ay ang kanyang anak na babae. At dahil din sa, nakaharang ako gamit ang takot na dahilan. Nakaharang ako. Gusto kong hindi makaligtas ang anak mo. Hindi na dapat mabuhay. Mamatay na siya. Sumpa ko, babayaran mo ang buhay mo. Babayaran mo ang buhay mo. Ano ang gagamitin mong pantubo sa buhay ko? Nakalimutan mo na ba
Pagmamaneho ng lasing na nagdulot ng kamatayan. Pinakamatindi ay pagkakakulong lang. At ikaw naman. Ngayon ay nakatali ako sa'yo. Kahit nasaktan kita, hanggang maging invalid ka. Ano ngayon? Sige, ilang taon lang akong makukulong. Lin Sheng, sabi ko na, gagawin ko ang paraan ko. Para magbayad ka, hindi ba't gusto mong saktan ako? Halika na. Ito ay pinili mo para sa sarili mo. Lin Sheng, ang mga kasalanan ng langit ay maaaring patawarin. Ngunit ang mga kasalanan na ginawa mo ay hindi dapat mabuhay. Suking, hindi mo pa rin iniisip na may darating na magliligtas sa iyo, di ba? Ang asawa mong mahalaga sa iyo ay pinaniwalaan ko lang. At ako mismo ang naglagay ng lason sa kanya para maipadala ka sa tabi niya. Ang anak mong babae ay sinadya kong patayin. At ang asawa mo naman ay buong puso pa rin tumulong sa akin upang makawala sa kasalanan. Suking, grabe ka namang kawawa. Kawawa. Sabi ko na, gagawin ko sa sariling paraan para maparusahan ka. Tingnan natin ang oras. Malapit na siguro sila dumating. Pumasok ka. Director Chu, ikaw ang tumawag na sinabing may nangyari kay Xu. Si Xu King ang may nangyari. Locator, huling ipinakitang lokasyon. Nasa lumang bodega sa hilaga ng lungsod. Pagtataksil, ito ay pagtataksil. Huwag kang mag-alala. Agad akong magpapadala ng tao para iligtas si Xu. Gusto kong sumama. Naghihintay si Xu King sa akin. Ayusin mo. Ikaw, isang walang silbi mula sa bukirin. Anong plano? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Gusto mo akong magbayad ng halaga? Impossible. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Sa loob ng 3 araw. Walang sinuman ang makakaalam kung nasaan ka. Ang asawa mo ay kusa ng tutulong sa akin na itago. Susunod, masiyahan ka na lang. Tawagan mo ako. Anong nangyari? Ginoong Lin, gumastos ka para turuan namin siya ng leksyon. Walang problema. Kung sakaling may masamang mangyari, kailangan nating managot sa batas. Tama, Lin Xiao. Kumita tayo ng ilang libong piso. Bakit tayo nagsusumikap ng ganito? Walang silbi. Tingnan mo, nahatak namin siya ng dugo. Kung hindi, kayo na lang ang bahala. Kayo na mismo. Putang ina, mga walang kwentang tao. Walang kwenta. Putang ina, mga walang kwentang tao. Mga sindikato ba kayo? Lin Sheng, mukhang hindi naman maganda ang nahanap mo. Hindi ba? Suking, huwag kang magyabang. Sige, sabihin mo, gaano karaming pera ang gusto mo? Matalino si Lin Xiao. Tingnan mo, kailangan nating saktan ang tao ng malubha. Pero mabigat ang parusa dito. Tayo dalawa. Kailangan nating pumunta sa bundok at magtago ng ilang panahon. Kung gusto nating ipagpatuloy ang pagdidisiplina sa kanya, pwede. Kailangan magdagdag ng pera. CJ, hindi naman ito tungkol sa pera. Sa dalawang narito, ako na lang ang magbibigay sa inyo ng 5,000. Pwede ba? Kahit na anong mangyari. Nasa harap mo pa rin ito. Itong basura na ito ay kumikita. Suking, gamit ang perang hirap mong pinagtrabahuhan, ginagamit ko para gantihan ka. Anong pakiramdam mo? Natakot lang ako na baka kayo ay may pera. Pero walang mapaglalaanan. Tara, bilangin natin ang oras. Malapit na rin silang dumating. Ang tapang ni Xu King. May plano nga ba talaga? May plano nga ba talaga? Hindi na pwede maghintay pa. Kailangan na akong tumakbo ng maaga. Gusto mo ng pera, di ba? CJ, ibibigay ko na sa inyo ang pera. Patuloy niyo akong atakihin. Suking wala akong pakialam kung may plano ka o wala. Kailangan ko nang tumakas ngayon. Sa totoo lang, hindi ko kailanman naisip na ipawalang bisa ang kaso mo. Gusto ko lang na bago ako umalis ng bansa, ay gawing isang tao na hindi na kayang mag-alaga sa sarili, at lahat ng ito ay dahil sa kanya.
Nananiwala na nagkukunwari akong may sakit. Na kahit bago pa man magkabisa ang hatol, ay pinahinto ang paglilitis. Sakto lang para sa akin. Na makapagpatuloy pa sa paglabas. Maniwala ka sa akin. Hindi ka makakatakas. Kaya. Maghintay ka na lang. Tawagan mo ako. Bilisan mo. Ihatid mo ako sa opisina. Tapos, mabilis sa paliparan. May dahilan ang bawat utang. Huwag mo kaming sisihin. Sa totoo lang, hindi rin kami pwedeng makipag-away sa pera. Kung sakaling maparalisa kita, huwag mong sisihin ang magkapatid na ito. Sabi ko na, wala sa inyo ang makakatakas. Ngayon pa lang, nangangbanta ka pa sa amin. Hayaan mong maranasan niya ang 10 pinakamalupit na parusa ng King. Tawagan mo ako. Huwag ka nang makaramdam ng guilt. Si King na walang silbi. Dapat talagang maturuan ng leksyon. Kahit na ipasok si Xiao Sheng sa kulungan, hindi na siya makakaligtas. Ito ang pinakamainam na resulta. Naiintindihan ko na, Mama. King, pasensya na. Kapag natapos na ang lahat, sisikapin kong makabawi sa iyo. Tama na. Dalhin mo silang lahat. King, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Director Chu, ang pangunahing salarina ng bibiktima sa akin, si Lin Sheng. Tumatakas na siya. Mag-alala ka lang. Hindi siya makakatakas. Huwag ka munang magsalita. Ipapadala na kita sa ospital ngayon. Tama. Gusto kong makita ng personal. Siya na nahuli. At ang mga kasabwat. Shen Kangning. Sugong, mag-alala kayo. Nakarating na kami sa lugar. Punta na tayo sa ospital muna. CJ. Napatunayan ni Lin Sheng. Ikaw ang nanakaw at nagtangkang saktan. Ang mga lihim na tao, aarestuhin ka namin ng formal dahil sa pagtataksil ng bansa. Pagtataksil sa bansa. Hindi. Nagkamali ka ba? Sa mga nakaraang araw, nahuli ng pulisya, ilang mga taksil. Ang pangunahing salarin na si Lin Sheng ay hinatulan ng kamatayan ayon sa batas. Ang iba pang mga kasabwat ay lahat hinatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo. King, umamin na si Lin Sheng na siya ang naglagay ng gamot sa iyo noong araw na iyon. Siya si Shen Kangning. Ang batas ay mayroong katarungan lamang. Walang puwang para sa damdamin. Ngayon, takot akong hindi mo na siya maipagtanggol. Nang siya ay naligaw ng landas, at tanging si Lin Sheng lamang ang kanyang pinaniwalaan. Ang kanyang kapalaran ay matagal nang nakatakda. King, ikaw ba ito? Bakit napakauwang mo? Kailangan bang bayaran ni Lin Sheng ang kanyang buhay? King, bakit ka ganun ka walang awa? Kailangan talagang bayaran ni Lin Sheng ng buhay. Paano nangyari na hanggang ngayon? Hindi ka pa rin nagsisisi. Pinatay mo ang sarili mong anak. Anong karapatan mo? Nasabihin wala akong awa. Ako, tiyak na tama si King. Hindi ka magsisisi. Shen Kangning, ikaw ay isang kahihiyan sa mundo ng abogasya. Hindi po. Noong panahon na yon, hindi ko alam na yung nabangga. Yung batang babae ay si Dawdaw. Ano ang nangyari pagkatapos? Pinili mo pa ring protektahan si Lin Sheng. Pati na nga para sa kanya. Handa kang maglagay ng gamot kay King. Nakatitig ka lang. Habang dinadala siya ni Lin Sheng. Shen Kangning, sabi ko na. Gagamitin ko ang sarili kong paraan. Para parusahan ang lahat ng nakasakit sa akin. Magbayad sila ng halaga. Hindi lang si Lin Sheng. Kundi pati na rin. Ikaw na walang pakialam na ina. Kahoy. King, hindi ko sinasadya. Naniniwala ka sa akin.
Sobrang nasaktan din ako nang umalis si Dawdaw. Ako lang. Suking. Ngayon, nagsisisi na si Xiaoning. Pwede ka ba ang makipag-usap sa leader tungkol sa bagay na ito? Huwag na nating habulin pa. Sa kaso ni Xiaoning. Tama nga. Ngayon si Xiaoning. Alam na niyang mali siya. Patawarin mo na siya. At saka, kayo pa rin naman ay mag-asawa. At pinakamalapit na tao pa rin. Hindi naman siya nagsisisi lang. Kundi alam niya na madadamay siya sa pagtataksil. Shen Kangning. Hindi ako tulad ng ilang mga pelikula na mga walang kakayahang asawa na tanging makakakita na lang sa kanilang mga asawa na dahil sa puting buwan ay pinatay ang kanilang anak na babae na umalis na lamang sa kalungkutan. Suking, kami ay nagmakaawa na sa iyo. Ang tahimik. Huwag mong ipagkait ang kabutihan. Tama, kung maglakas loob ka na hindi patawarin si Xiaoning, gagawin ko. Sasabihin kong saktan ang mukha mo. Talaga. At gusto niyo bang mag-akyat ng bandila? Suking, totoo, alam ko na mali ako. Aalis na ako. Bababa ako sa puntod ni Dawdaw at magpapakumbaba. Napakamabait ni Dawdaw. Siguradong papatawarin niya ako. Sa hinaharap ko, tinitiyak kong hindi na makipag-ugnayan sa kahit anong babae. Aayusin ko ng maayos ang lahat para sa iyo. Shen Kangning, hindi na ako magtitiwala sa iyo muli. Kung gusto mong magsisi, pumunta ka na lang sa bilangguan para magsisi. Parang usok. Kailangan nang magpahinga ni Suking. Pakiusap, umalis na kayo agad. Shen Kangning, laging may pananagutan ang tao sa kanyang mga pagkakamali. Ngayon, walang makakatulong sa'yo. Suking. Ning. Dawdaw. Tatay, nagre-revenge na ako para sa'yo.